Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome po dito sa Simply Talkies Vlog. Tayo po ay magbibigay pugay at pasalamat sa lahat ng ating channel subscribers, followers, nagla-like at nagsishare ng ating mga videos. Special shout out to all our OFWs, to the men and women in uniform, sa mga frontliners at mga guro. And may God bless us all, may God bless our country. May God bless the Marcos administration and protect it from the evil forces from the likes of Duterte's, their minions, their followers, and the anti-Marcoses. So, dalawang bagay po pag-usapan natin mga kababayan. Yung nandyan po sa thumbnail. PBBM, takot na takot kay Digong Duterte. At si Amy, meron pong payo kay Bongo. Mabuti pa si Bongo, pinayuhan ng Senatora Amy. Pero yung kapatid, binabalahura. Okay, so unahin natin mga kababayan, ito pong si Pangulong Marcos ay takot na takot kay Digong at hindi siya mahal ng taong bayan, kaya ang ginawa niya kay Digong ay ipinaaresto na lang daw po sa ICC. Yan po yung isang article na nasusulat sa politico.com. Ang nagsabi po niyan ay walang iba kundi yung representative ng Davao del Norte 1st District, si Pantaleon Alvarez, na isa namang talagang patay na patay kay Digong. Yan po yung talagang tagasunod ni Digong, follower ni Digong, na kung saan ito po ay pinatalsik nga ni Sara Duterte. Yan, inamin ni Digong, no? Na nung mayor pa si Sara Duterte ng Davao, dahil hindi niya gusto si Alvarez, ayun, ginawa niya ng paraan para matanggal bilang speaker itong si Alvarez. Pero andun pa rin sa mga Duterte, o di ba? Ngayon, yan ang sinasabi niya. Takot ang Pangulong Marcos kay Digong kaya pinaaresto na lang, no? Babasahin natin dito yung mga sinabi niya mga kababayan at kayo na ang magbigay ng inyong opinion at reaksyon o komento sa mga sinabi niya. May katotohanan ba? Ayan ba ay isa lamang mind conditioning? No? Parang naratiba na walang kasalanan si Digong. Ang may kasalanan talaga ay si Bongbong Marcos. Politically persecution. Extra rendition. Mga ganun po Puni-politika lang ang mga Duterte. Sinisingle out. Ang katotohanan, takot na takot si Pangulong Bongbong Marcos kay Duterte kasi po, sikat si Digong at hindi mahal ng taong bayan ang Pangulong Marcos. Ganun po ba? O basahin natin yung sinabi niya. Takot sila. Yung surveys, makikita mo, pagkatapos mababa yung ratings ng mga Duterte dahil sa walang tigil na media demolition effort, may congressional hearings pa at malamang may parating na iba pang mga kaso. Bumabawi na ulit. Pataas na. Si BP Sara nga, frontliner na ulit para sa 2028 by a considerable margin. Ay, nagbabase naman pala sa survey. Mga kababayan, ano lang ang survey? Ilan lang ang mga respondents dyan? Mataas na nga ang 2,500. Hindi mo pa alam kung commission survey yan. Alam nyo ba pag sinabing commission survey, may nagbayad in favor of them. Tapos itong mga non-commission naman, mind conditioning lang. Gaano katotoo may sinorvey? Sino ang mga nasurvey? Yan ang basihan mo, di ba? Ibig sabihin, ang mga tao maniniwala na lang sa survey, hindi doon sa mga natuklasan ng Good Government and Public Accountability Committee hearings, na yung mga nalustay, mga hindi mapaliwanag na pondo ng DepEd at OBP ng BP Sara Pusit ninyo. Hindi niya ma-explain paano niya nilustay. Tapos, ang gusto mo, maniwala na lang kami sa survey na tumataas na siya ang mga numero ng inyong PDP. Kaninong survey? Baka naman yung gawa-gawa nyo lang na survey. No? O frontrunner na daw siya ulit. Sige, subukan ninyo. Sakaling hindi siya ma-impeach. O sige, tuloy ang ligaya niya.
Tumakbo siya sa 2028. Anong sabi ni La Liga doon? Huwag ka na magpa-impeach. Mag-resign ka na lang and then takbo ka ng 2028 para malaman talaga natin kung totoong may bilang kayo. Kung totoong may bilang kayo, yung panawagan ni Harry Roque na after na dalhin si Digong sa ICC, pumunta na kayong EDSA, wala siyang nahimok, mga kababayan. Yung mga tao doon sa sinasabi nilang EDSA Shrine o whatever sa Robinson, matagal na po yun, mga vlogger lang yon na gustong pagkakitaan yung lugar na yon. Ha? Ito pa ang sabi ni Alvarez na kinokontra daw ng Marcos administration yung action niya na hindi walang jurisdiction ng ICC. Ang tanong, sa ICC ba nakipag-coordinate? Hindi po eh. O di ba? Mali pa. Anong sabi nung mga pulis, si Torre, ha? Yung mga ibang kawani ng gobyerno, Interpol, nasaan ang ICC? Agoy. O eto pa, ang sabi ni Alvarez, mahal ng mga Pilipino si Tatay Digong at hindi lang mahal si Marcos, si Mr. Marcos. Tapos yung mga kaalyado ni Marcos ngayon, tulad ng mga liberal ay mga kaliwa, ayaw din sa kanya. Sinasamahan lang siya dahil gusto nila yung ginagawa ni Marcos na pag-initan ang mga Duterte, pero hindi nila mahal si Marcos. Oo, given na ang mga dilawan, mga mangga din yan. Paano nila mamahalin ng Marcos? Alam naman naming mga anti-Marcos yan. Sigurado ka ba na pinag-iinitan kayo? Pinag-iinitan ng Pangulong Marcos ang pamilya Duterte? Come on, dude. Di sana kung pinag-initan kayo, hindi na kayo nakagawa pa ng mga maisog rally ninyo. Hindi na kayo nakapagsalita pa ng mga masasamang pananalita sa pamilya Marcos. Hindi. Wala kang pruweba na pinag-initan ng Pangulong Marcos si Digong. May kaso siya. Kasi kayo hindi nyo alam ipatupad ang rule of law. Wala kayong sinasantong batas, wala kayong ginagalang na batas. Kung mahal ng mga Pilipino si Digong, nasaan sila? Nasa ICC sila? Sige, puntahan nyo siya. Mahal nyo siya dun eh. Gumawa kayo ng rallying napakalaki doon para ilabas ninyo. Sugurin nyo yung ICC. Ilabas nyo si Digong. Ganon ang pagmamahal. Nasaan kayo? Nasa Pilipinas? Ano magagawa nyo? Maibabalik nyo ba si Digong? Ano ang sabi ni Carpio? Wala na yan. Walang jurisdiction ng Supreme Court sa ICC. Na-turn over na. Ano pa ang sabi ni Boyong Rimulya? Yung writ of habeas corpus ng mga batang Duterte, moot and academic na. Bakit? Wala na yung tao eh. Nandun na sa dahig sa The Netherlands, sa ICC. Tapos ang pambabanat mo sa amin, mahal ng mga tao si Tatay Digong. Come on. Kung talagang mahal nila, magmas rally kayo dyan ang sabi ng kapulisan, wala nga kayong 10,000 eh. Wala eh. Puro pami-make news pa. Umamin yung mga vloggers ninyo sa Tricom. Even though sarcasm or mga arrogant na paghingi ng apology, nag-apologize at umamin, fake news sila. Diba? So what kung nakapalibot ay mga liberal at kakaliwa? Kung nakakatulong naman sa gobyernong ito. Hindi katulad ninyo, puro paninira, gusto nyong agawin ang seat of power mula sa Pangulong Marcos. Hindi naman papayag dyan ang mga loyalista at mga supporter ng Marcos. Ako po hindi papayag dyan. Daanin nyo sa tamang pamamaraan. Sabi nga ni Lucas Bersamin, mag-antay kayo ng panahon ninyo. Wait for your time. Diba? Mga gunggong, ayun lang ang naratiba mo, Alvarez. Dahil sa survey? Wow, come on. Tapos hindi mahal ng mga Pilipino si PBBM. Puro kaliwa na ang nasa kanya, pero hindi naman siya mahal ng mga yan. Tuwang-tuwa lang dahil pinag-iinitan nyo ang mga Duterte. Wala kang ang pwebang pinag-iinitan ng mga Duterte. Sila po ang gumawa ng sarili nilang multo. Kasalanan nila yan. Kasalanan ni Sara Duterte, bakit hindi niya may paliwanag yung paglusta niya ng pera ng OBP at DepEd. Kasalanan niya, bakit inutusan niya yung dalawa na disbursing officer niya, ibigay niya yung confidential file nun sa mga sundalo. Bakit may mga acknowledgement receipt ng mga chichirya, kamote, prutas, at kung ano-ano pa. Sabi niya, I leave it to the House of Representatives about my budget. Tapos ngangaw-ngaw siya. Diba?
Akala nyo kasi kayo pa rin ang nasa power. Hindi ganon, hindi na ganon ang mamamayang Pilipino. Kung kayo duwag kay Digong, kami hindi, 'di ba? Kasi dito ang administrasyong Marcos ay namamahala ng naaayon sa batas. Kayo nang naaayon sa end of the barrel of the loaded gun, mga inutil. Hindi kayo marunong kumilala ng human rights ng kapwa ninyo Pilipino. Wala kayong masabi sa agresyon ng mga Chekwa sa West Philippine Sea. Puro pamimake news pa. 'Di ba? Wala po Puro lang naratiba na panlilin lang. Okay? O now, pasok dito tayo kay Imee Marcos. Mabuti pa tong si Imee Marcos. May magandang payo sa isang Chekwang senador. Yung tumatakbong re-electionist. Maawa naman kayo mga kababayan. Ito, senador ni Duterte. Para Duterte muna, bago ang bansang Pilipinas. Personal interest muna ng Duterte bago ang bansang Pilipinas at mamayang Pilipino. Tingnan nyo, nagngangaw-ngaw sila. Ngayon si Imee, may payo siya kay Bongo. Biruin mo, kaano-ano mo si Bongo? Inalipusta ba si Bongo? Bakit hindi mo mabigyan ng magandang payo rin ang iyong kapatid? Diba? Kaya alam na mga kababayan. Sa totoo lang, babay sa'yo, Imee Marcos. You just bury your political career. Mahihirapan ka makabalik. Diba? Ito po sabi sa GMA News Online. Imee to Bongo, huwag tayong susuko agad. Diba? Maganda pa ang payo niya kay Bongo. Kasi si Bongo, sabi niya, too late. Yang hearing na ginawa ni Imee Marcos ay too late na. Wala na si Digong Nasa ICC na Tama naman siya. Saka too late na rin yung mga paghingi nyo ng TRO at paghingi nyo ng writ of habeas corpus o whatever. No? Ngayon, ang sabi ni Imee Marcos, do not lose hope. Oo nga naman. Hindi naman po masamang umasa. Pero, ito ang katotohanan. Sinabi mo rin, Imee Marcos, ang dali naman niyang sumuko. Huwag tayong susurrender. Siyempre, naintindihan ko si Senator Bongo. Alam ninyo na pagdaanan namin ito. Dekada-dekada naming pinaglalaban. Ayan. So Bongo, mag-antay ka rin ng isang dekada o 2 dekada o ilang dekada bago kayo magwagi nila Digong. Yan ang payo ni Imee sa'yo. Basta't maghintay ka lamang. Diba? Andali mo daw sumuko. Give up na, mga kababayan. Now, di sana sabihin mo rin yan kay Sara Pusit. Kasi po, may sinabi na dyan si Sara Pusit Duterte na sinabi niya, wala na. Hindi na natin maibabalik si Tatay Digong. Ayun diba? Sinabi rin ni Sara Duterte yan. Pero si Imee, sige pa rin. Anong sabi niya kay Bongo? Kaya huwag tayong susuko agad, baka maiuwi pa natin kung mapatunayan natin na mali-mali ang nangyari. At kayang-kaya ng mga korting Pilipino, hatulan si Presidente Duterte, kaya niyang harapin dito sa atin ng paglilitis. Nananaginip ka, Imee Marcos. Ano ba ang sabi ni Boying Rimulya sa'yo? Bakit walang naisampang mga kaso? Yung mga pamilya ng biktima because of intimidation sa takot sa mga Duterte. Diba? Ngayon, pababalikin nyo si Digong. Sinasabi mo ang kayang-kaya ng mga korte ng Pilipino na hatulan siya? Sa palagay mo, mangyayari yan? Yung mga pamilya ng biktima, kayang kasuhan si Digong? Nako, knowing the nature of the Dutertes, diba si Sara Duterte sabi niya, may nakausap na ako. May hitman siya. Si Digong, may death squad. Ano pa kayo yung 2 kapatid? Diba? Mga butangero't butangera yan. Mga powerful yan sa Pilipinas. Tapos inaasahan mo, may magsasampa ng kaso kay Digong sa korte ng Pilipinas. Parang sinabi mong patayin mo na lang yung mga pamilya ng biktima at yung mga judges. Parang ganon. Di po ba? Kaya nga wala nagsampa ng kaso, sinabi sa iya ni Boyong Rimulya. Dahil sa takot. Di ba? Hindi ka na natuto, Imee Marcos. Nakakahiya po
Yan o, sabi niya sa politiko ni Boying Rumilla, justice denied. Boying Rimulya explain why drug war victim runs to ICC. Oh. Ha? Those who went to the ICC first sought justice in the Philippines. But they were denied. They have been pursuing this case for years, not just recently. They filed cases at the ICC as early 2016 and 2017 during Duterte's presidency. Justice denied in Mindanao. Many of the victims hails from Mindanao, particularly from Duterte's hometown, Davao City. Oh, ayan oh. They are been denied by justice because of what? The very powerful nature of the Duterte family. Tapos ikaw, Amy, meron kang advice kay Bongo na kayang-kaya ng mga korte Pilipino hatulan si Presidente Duterte, kaya niyang harapin dito sa atin ng paglilitis. I doubt it. Yun na lang in-explain ni Justice Rimulya eh. Justice denied. Kaya sila tumakbo doon sa ICC. Hindi sila makakuha ng tamang hustisya sa atin dahil ano? Dahil ano? Alam nyo na, mga kababayan. Oh, ang kulit mo kasi itong si Amy, nagpapa-epal. Sinusukan na nga siya ng mga Duterte at ng mga minions nila, mga followers eh. Walang botong makukuha si Amy. Baka nga, swerte na makakuha siya ng 1 milyon. Oh, di ba? Wala na. Ano sabi pa rin ni Duterte, ni Sara Duterte? Mag-move forward na daw kayo. Huwag mo nang gamitin pa yang si Tatay Digong ninyo. Wala na. Nilaglag ka na nila. Wala ka ng pag-asa, Amy. Papayo-payo ka pa kay Bongo, pero hindi mo mabigyan ng magandang payo ang iyong kapatid, hindi mo matulungan. Bagkus kasama ka pa sa pagpapabagsak sa administrasyon ng iyong kapatid. Anong klaseng Marcos ka? Di ba? O kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you in the next videos. Bye-bye. God bless.